Pag tinanggap po natin yung ating Panginoon tagapagligtas, may 5 wonderful things na rin. Hindi lang po 5 wonderful things. Marami pa po yan, pero ginawa ko pong 5 lang. Una, God forgave me of all my sins. Unang-una, nang tinanggap natin ating Panginoon bilang tagapagligtas, pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Amen. Kumbaga, ang tatay natin dati ay si Satan, na ipinakong Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na po lahat ng ating kasalanan. So, ngayon po, malinis na po tayo. Amen. Yan po ang unang kagandahan kapag tinanggap po natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. Sabi, every sins you have committed was paid by Christ's death on the cross. Mababasa po natin yan sa 1 John 2:12. I am writing to you, dear children, because your sins have been forgiven on account of His name. Amen? Napatawad na po ang ating mga kasalanan ng Panginoon. Na pinako siya sa krus ng Kalbaryo. So, number 2, I became a child of God. Pangalawa, naging anak po tayo ng Panginoon. Hindi na po tayo anak ng Diablo, anak na po tayo ng Panginoon. Amen? Amen. This is another wonderful things happened when we took Christ our Savior. God made me His child. In the Bible says, sa number 2, but to all who did receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Amen? Amen. Tayo po ay children na ng Panginoon. So, kapag children na po tayo ng Panginoon, may contact na po tayo sa ating Ama. Amen. Ano po yung contact natin sa ating Ama? Prayer. Prayer. May hihiling na po natin kung ano kagustuhan natin. Amen? Amen? Masasabi na po natin kung ano yung mga hinanakit ng ating puso. May maiiyakan tayo. So, anak tayo ng Panginoon. Kapag anak po tayo ng Panginoon, yung anak ng Panginoon ay hindi pinapabayaan. Amen? Amen? Sa trials, hindi po tayo pinapabayaan ng anak ng Panginoon. Kasi, this week, talagang, sabi ko, Lord, itong i-discuss ko para sa akin to eh. Kasi this week, sabi ko, Lord, anak mo ako. Kaya, Lord, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa papers ni Grisel, sa lahat-lahat. Sabi ko, Lord, financially, lahat-lahat. Lord, anak mo ko, hindi mo ko pababayaan. And then, sinurrender ko lahat sa Kanya. And then, alam niyo po, marami po sa ating mga sisters, tinulungan ako. Hindi lang po mga sisters dito sa loob ng church, pati po sa labas. Binigyan nila po ako ng tulong. Talagang, sabi ko, napakabuti ko sapagkat naging anak ako ng Panginoon. Amen. Amen. Binigay niya lahat ng aking pangangailangan. Kasi sabi ko, nag-pray ako, Lord, ibigay mo lahat ng aking pangangailangan. Sinusurrender ko sa inyo. And then, napakabuti ng ating Ama kasi binigay niya lahat ng pangangailangan. Ganun din po sa inyo. Lahat ng pangangailangan yung ibibigay ng Panginoon niya. Amen. Pagkakaman niyo siya. Amen. And then, sabi niya, Christ came to live in me. Nang tinanggap na lang po natin ng Panginoon sa ating bilang tagapagligtas, sabi niya, Christ lives in me. Nakatira na po ang Panginoon sa atin. Lahat po ng ginagawa natin, lahat po sa buhay natin is may purpose. Lahat ng balak natin may purpose. Yung iba ng mga unbeliever, ano man gawin nila, trabaho nila, nag-i-income sila, nagtatrabaho sila, at kung anong ginagawa nila, pero walang purpose po yun. Pero pag anak po ng Diyos, lahat po ng ginagawa natin, tandaan niyo po, may purpose po yan. Kasi siya po ang nagpa-plan sa buhay natin. Siya po ang nagpa-plan sa lahat ng ginagawa natin. Hindi tayo nagpa-plan sa buhay natin, kundi ang Panginoon. Kaya pag ang Panginoon ang nag-plan sa buhay natin, alalahanin niyo, yung may direction po yan. Kasi pagkat hindi ka papabayaan ng Panginoon, lahat po ay may plan sa buhay natin kapag ang Panginoon ay naging tagapagligtas natin. And then, sabi niya, may one reason. So, kapag ginano po natin ang Panginoon bilang tagapagligtas, so Christ lives in me, so He can empower us. He can empower you. Okay? Sabi nga sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And that life I know live in the flesh. I live by faith in the Son of God who loved me and gave me Himself for me. So, He becomes Lord of everything, every activity, and that results in purpose and harmony.
controlled life always produces the fruit of the Spirit, as listed in Galatians. So, yun na po. Christ lives in me, so wala akong problema. Kasi kung ano man yung bala ko, may plan ko, yung plan ko kunin anak ko, may purpose yun. Kaya nandito siya, darating yung anak ko kasi nagkaroon ng purpose. Kasi ang Panginoon ang nagbigay ng purpose, bakit nandito bakit makakarating yung anak ko? Siguro may purpose yan. Lahat ng plan natin may purpose. So, yun po. And then, sa number 4, the Holy Spirit came to live in me. Naging ano na po natin ang Panginoon na tagapagligtas. Atin na po yung kanyang Holy Spirit. Yung Holy Spirit po, siya po yung nagsasabi, oh, mali yan. Mali yung ginagawa mo. Ito yung dapat mong gawin. O, pumunta ka ng church. Siya po yung nadidikta. Siya po yung nadidikta. Siya po yung nagko-convince sa atin. Amen? So, napaka ng Holy Spirit. Kasi pag wala tayong Holy Spirit, walang condition. Sa atin po lahat tayo may Holy Spirit kasi nandito tayo sa loob ng church ngayong hapon. Amen? Amen. So, guys, pakibaba nga po, please. Please, may resol. Sa number 4, sige, pakibaba pa po. Sige pa, pakibaba pa. In Galatians 4:6, and because you are sons, God has sent the Spirit of His Son into your heart, crying, Abba, Father. Amen. Na-receive na po natin ang Holy Spirit. Nang tinanggap po natin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. God sends the Holy Spirit to live in me that I might know how He feels toward me. The Holy Spirit impresses on me the wonderful fact that God loves me pala. Kapag receive na po natin yung Holy Spirit, sign pa pala yun na mahal po talaga tayo ng Panginoon. Hindi lang po yung Holy Spirit nasa atin lang. Sign na po yun na mahal pala tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Tandaan niyo po yan. Kapag may nataano na yung Holy Spirit sa inyo, mahal po tayo ng Panginoon. Isa po yung sign na mahal tayo ng Panginoon. Amen. So, yun po. So, fact that God loves me with all His heart. Okay? So, the love of God is poured out in our hearts by the Holy Spirit, which given unto us. Mababasa po natin yan sa Romans 5:5. Paki-ano lang, take note na lang po kasi wala pa tayong time. Ano lang po yung ating time natin. So, the Holy Spirit fills my heart with the love of God. Through the Holy Spirit, God is saying to me, I love you. Amen? Amen. So, yung Holy Spirit, sinasabi po, mahal tayo ng Panginoon. Kasi atin yung Holy Spirit, mahal tayo ng Panginoon. So, number 5, God gave me everlasting life. Napakabait ng Panginoon, no? Akala natin dito lang sa lupa, pero God gave me everlasting life. So, 1 John 5:12, whoever has the Son of life, whoever does not have the Son of God does not have life. Alam mo yung, ano po natin, yung number 5, ito po yung nasa Book of Life na po tayo, nakasulat na po yung pangalan natin sa Book of Life. Amen. Mamatay man po tayo sa araw na to, ang pupuntahan po natin ay sa heaven. Inaantay na po tayo ng Panginoon. Kaya, wag po pwedeng mag-worry na mamamatay po tayo. Bagos, nakaano na po tayo, secured na po yung ano natin, salvation natin eh. Pupunta po tayo sa taas eh. Nakasulat na po yung pangalan natin sa buhay na walang hanggan. Amen? Naniniwala po ba kayo na nakasulat yung pangalan niyo sa buhay na walang hanggan? Amen. Amen. Lahat po tayo ay nakasulat na yung pangalan natin sa buhay na walang hanggan. Amen? So, what that it means of having everlasting life? It means that I will live forever with Jesus in heaven. Number 1 na lang. Because the Lord Jesus living in me, I'm not afraid to die. The moment I die, I go to be with the Lord Jesus, and I will live with Him in heaven forever and ever. Amen. Napakaganda po, no? Lahat po yan. Yung wonderful things natin. Pag tinanggap lang natin yung Panginoon, yung wonderful things na yan, hindi lang yan, ay